What up mga solid subscribers, no? So, ito mga random clips or random post po ito sa ating Mahalima, no? So, isa-isahin natin to guys, no? Mga updates po sa ating Mahalima. Hindi ba siya totally updates, no? Mga random post nga yan. Kulit ko naman no? So, okay guys, let's go. Okay, no? So, ito guys, no? Dito nagsimula yung, sabi ko nga, ay, sige, gawin nga natin to, no? I-discuss natin to, no? So, ito yung post na nakita ko, no? Okay, ang sabi dito, no? Man, if SB19 just wasn't born in the Philippines, they'd be so big. They'd be so big now, no? So, ako, okay, sige. I think, mag-a-agree ako dyan, pero hindi rin ako mag-a-agree, no? So, unang-una sa lahat, okay, sige, mag-a-agree ako dyan, no? Kasi, sobrang talentado po talaga ng SB19. As in, super duper talented po nila. Kaya nilang gumawa ng sarili nilang kanta, kaya nilang gumawa ng sarili nilang choreography, kaya nilang mag-produce ng music video nila, mag-direct, kaya nilang maging resourceful as much as possible, guys. Kaya nilang mag-gitara, kaya as in, guys, alam mo yun, super duper package na po talaga ang SB19 eh. Kahit anong mangyari, guys, no, sobrang swerte po talaga ng management nila sa kanila, no? And yun, napaka-solid nun, no? Pero yun nga, I think mag-a-agree ako doon dahil sa ibang bansa, marami tayong mga mas malaking platforms na pwedeng kabilangan ng SB19, no? Mayroon tayong mga mas malaking, mas mataas na chance ng promotion, no? Yun, di ba? May mga ganong klaseng bagay tayo na pwede i-consider po, no? Pero guys, at yun nag-a-agree ako doon sa bagay na yun. Pero at the same time, mas lamang sa akin yung nagdi-disagree, no? Kasi guys, for me, SB19, ito yung gusto kasi ng SB19. For me, ito yung gusto ng SB19. Ayaw nila ng boom. Gan agad, guys, no? Mas gusto po ng SB19, yung, alam mo yun, yung pagganyan, yung gradual yung pag-angat nila, no? And at the same time, guys, no, sige, pwedeng nakadestined sila sa Pilipinas, no? Pero meron kasi tayong sinasabi, guys, na, eto, wait lang, tingnan natin tong post na to. Okay, sorry, hindi ko na makita yung post na nakita ko kanina. Okay, yun, no? Meron tayo kasing sinasabi, guys, na kung ang SB19 is mapupunta sa ibang bansa, no, may tendency hindi nila magawa yung mga pwede nilang gawin, no? Kasi dito sa Pinas, guys, since tayo po ay nag-i-start pa lang sa mga ganitong klaseng bagay, no, hinahayaan nila ang ating Mahalima na kung anong gawin nila, gustong gawin nila, no? Pero kasi yung ibang bansa, guys, no, meron silang blueprint na, meron na silang basta meron silang blueprint, meron silang basihan kung ano dapat gawin, no? So, parang mangyayari niyan, guys, is baka ang SB natin is sumunod sa kung anong procedure ng kanilang company, no? So, dito kasi, guys, no, talagang nakakapag-explore sila dahil hindi pa ganun ka very well known po talaga yung gantong klaseng music sa ating bansa, no? So, and at the same time, guys, no, kahit ano pa yan, kahit saan sila, I think kahit saan pa sila, kahit sa ibang bansa sila nagsimula, I think they are destined to be one of the greatest po talaga. Ayun yung naman sabi ko dun, guys. Kahit ano mangyari, talagang darating at darating yung point na magiging malaki talaga ang SB19, di ba? Ayun lang, yun naman sabi ko. Okay? Okay, guys, itong video na papanoorin natin to, medyo throwback po ito, guys. Medyo throwback po ito talaga, as in. I mean, I think I think super throwback po talaga ito, no? Okay? Tara. Sa backstage, bago ang kanilang performance, una kong napagmasdan ng grupo. Formang K-pop sila. Pero Pilipino ang 5 miyembro ng grupong kung tawagin ay SB19. Okay, mga panahong marami pa pong bashers, guys. Actually, guys, up until now naman, meron pa rin po, no? So, doon naman sabi na kahit anong mangyari, meron talagang bashers, no? Meron mga taong hindi ka kayang tanggapin. Yun ang pinakamagandang term, no? Merong taong hindi kayang tanggapin kung ano ka talaga. Pero gaya ng ibang K-pop group, sumasayaw din sila sa iba nilang performance. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso. Napili ang mga miyembro ng grupo sa isang audition na ginawa sa Pilipinas ng Showbiz Philippines. So, hindi naman natin matatanggi, guys, no? Talagang SB19, talagang
sabihin natin guys, no, ito yung totoo talaga guys, no. Talagang ginagayang-gaya, sobrang ginaya talaga nila ang K-pop before yan guys, no. Kahit pa nang dati nagda-dance cover pa talaga sila still before, no, ng Yuseon days pa nila, no, nagda-dance cover sila ng mga K-pop songs, as in lumalaban sila, no. Dumating pa nga sa point na pumunta sila ng Korea, 'di ba? So hindi natin pwede sabihin na hindi, meron silang sariling identity kahit dati pa hindi nila ginagaya guys, no. Hindi. Let's face it guys, no, talagang dumating sa point na gano'n ng SB19, no. Pero ang kinaganda kasi ngayon, no, as in hindi naman ngayon lang, pero since nung tumagal-tagal na po talaga ang karera ng SB19, no, hinahanapan na po nila ng sariling tunog, sariling style, sariling musika, sariling approach yung P-pop music, no. So ako guys, for me, this is just my own opinion ulit, no. Hindi ko na nakikita yung side ng K-pop sa kanila, no. Unang-una sa lahat guys, Tagalog yung wika na ginagamit nila, no. So, doon pa lang guys, no. And at the same time, kung paano sila mag-promote, ibang-iba po talaga, 'di ba? And at the same time guys, madami kang makikita na at the same time. Marami ka talaga makikita ng mga bagay na ibang-iba na po talaga sila, no. So, kung mulat ka sa mga bagay, makikita mo 'yan. Pero pag halimbawang isa ka pa rin sa mga bashers, no, hindi mo makikita 'yan, maniwala ka sa akin. Repeats. Tapos, sumabak sa training. Hey, go up era, no. So, go up, like ko sinasabi sa inyo, go up will always be my number 1 song ng SB19, no. Yung number 1 pa rin kahit anong mangyari sa akin. Anong mangyari, no? Kahit anong mangyari sa akin. Alok nila sa publiko ang kanilang talento na hinubog daw ng dalawang bansa. Kaya ipakita, i-promote yung Philippines na kaya ng Filipino yung mga kaya gawin ng ibang bansa. Pero hindi po namin ginagaya yung K-pop. Maybe makikita po sa pananamit namin or sa itsura namin na medyo merong influence ng K-pop. Pero po, yung company namin mismo, tinrain at in-enhance yung skills namin para ma-promote namin yung sariling musika ng Pilipino. Sa kanila mismo nang galing guys, no? Talagang yung pananamit, yung style, yung approach nila, talagang halos K-pop po talaga, no? Pero unti-unti yan nila talagang ginagawa. And then yung company nila, no, mas talagang showbity, no? Mas ine-explore nila kung paano nila magagawang P-pop talaga, no, yung branding, no? Sa pagpupursige ng career sa larangan ng entertainment, may mga sakripisyo rin ang ilang miyembro ng grupo. Meron din po akong mga financial problem sa buhay, pero hindi naman po kasing masamang mangarap. At sa ngalan nga ng mga pangarap, patuloy na pinagbubuti ng SB19 ang pag-iensayo. Nakikita mga Sa totoy kanilang days. dance moves, isang Korean choreographer ang nakatutok sa kanila. Hinahasa rin nila ang kanilang mga boses para makipagsabayan sa mga magagaling na Pinoy singers. Ayon sa kanilang trainer, malayo na ang ipinagbago ng SB19 mula nang tutukan niya ito, 4 na taon na ang nakararaan. At mas malayo pa ang narating nila, no. Ilang taon na? Basta almost, kailan ba? Since yung nag-start sila, no, sobrang grabe. Layo na po talaga na naabot ng SB19. They were talented. They were really good at singing and dance. So they're very sincere for their training. Hindi naman sila nabigo na mapahanga ang kanilang Korean trainer. I was shocked that Filipinos are very talented at dancing and then singing. Pinoy K-pop pa yung ano, no, pangalan. So okay lang, walang problema guys, no. So since Korean company naman talaga yung Showbity, no. So yun guys. So yun, sobrang layo na po talaga narating na ating mahalima, no? Ibang-iba na po talaga sa narating nila before, no. So ang sa akin lang guys, no, itigil na po natin yung mga bagay. Hindi, pero sige, I think kung paulit-ulit lang ako, wala namang mangyayari, no? Hayaan natin yung mga bashers kasi ipapaalala ko na itigil nyo na yung mga bash sa kanila kasi wala kayong magagawa dahil sobrang galing at talentado nila, no, diba, no? Pero I think kailangan ko na itigil yung pagpapaalala na ganun guys kasi tulad nga sinabi ko kanina, no, meron kayong basher, no. Nagsisimula pa lang kayo, may basher na kayo or bashers na kayo, no. Pero once na umusbong na kayo, masumikat na kayo, meron pa rin yung mga bashers, no. So kahit nga normal na tao ka lang
normal na citizen ka lang, meron ka pa ring basher, no? Ganyan guys, maniwala kayo sa akin, hindi mawala sa buhay yan, no? Pero ang kinaganda ng bashers guys, no? Mas nagpupursige ka kasi sasabihin mo sa sarili mo, kailangan ko magpursige, no, para i-prove sa kanila na mali sila, no, 'di ba? So, yun kasi nag-fuel minsan sa atin, no. Actually hindi naman minsan, most of the time talaga, yun yung nag-fuel sa atin, no, yung mga bashers na yun, no. Pero wag naman dumating sa point na below the belt na po talaga. So, and guys, para tayong bumalik sa 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 mundong go up era pa, doon nakakamiss no. Yan lang guys, maraming salamat. So, DC Point of It signing out. Peace, let's G.